Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Father Ronnie Crisostomo, SVD, Shrine Rector. Magsisimula na po ang ating misa. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, and blessed are you among women. Maria, Ave Maria, who is simple and fair in loving God. You're the woman, Mary is your name. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, and blessed are you among women. Maria, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Halina't magdiwang sa kabutihan ng Diyos na ipinagkita niya sa pamamagitan ng mahal na ina, ang Birhen Maria. At ito'y isang pagdiriwang din, ika nga, ng tagumpay ng buong sangkatauhan. Tagumpay ng pagmamahal, tagumpay ng pagkalinga ng Diyos. Kaya handa natin ang ating sarili sa ating pagdiriwang para tayo maging karapat-dapat na makinabang sa piging ng Panginoon. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa'y kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarama, sinasamba ka dahil sa dakila mong
kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kalinis-linisang mahal na Birhen Ina ng anak mong mahal ay iyong iniakyat taglay ang kaluluwa at katawan sa kalangitan. Sa pagkakaloob namin, sa pagsasaloob namin ang mga bagay sa kaitaasan, pagindapatin mong kami makasalo sa kaluwalhatiang ng Birhen Ina naming mahal, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaban ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagila-gilalas na tanda, isang babaeng nararamtan ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit, at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa, sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig, buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan." Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Samantalang sa kanan mo nakatayo yaong reyna, palamuti gintong lantay sa damit na suot niya. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulingin. Ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin. Siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan: ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa Kanya ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Mga anghel ay masaya nang iakyat si Maria sa langit na maligaya. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat
nananalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya. Sa lahat ng salit-saling lahi, ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Ipinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at ang kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. At yung maraming karanasan ng mga anak na nakarating sa halimbawa sa United States o saan man, kapag nakapag-citizen na sila, ang unang o malimit nilang ginagawa ay yung tawag nating i-petition ang mga magulang. Nais nila na makasama ng ang kanilang mga magulang sa mas maayos na kalagayan. At maranasan din nila yung kanilang tinatamasang mas maayos na buhay, halimbawa sa kung saan sila napadpad. At pinakaasam-asam din ng mga magulang ng mga ito. At kung nakapag-settle na sila, ang mga magulang na ipinetition, usually sila naman ngayon ang mag-petition sa mga iba pa nilang mga anak. Kaya para makapag-migrate nga doon sa bansang na kung nasaan sila. Itong karanasan ng nga'y pagpetisyon sa magulang para marating at matamasa ang mas maalwan na kalagayan ay isang pamamaraan para maintindihan siguro natin itong hiwaga o misteryo ng ating pananampalataya, ang pag-akyat sa mahal na Birhen Maria sa langit. Si Jesus na matagumpay at umakyat sa langit ay nais niya ring dalhin sa tunay na buhay ang kanyang ina upang matamasa ang buhay na ganap sa piling ng Diyos. Kagaya ng mga anak na di maatim, na sila lang ang nakakaranas ng karangyaan at maalwan na buhay, gayon din siguro si Jesus na di kayang iwanan
ganun na lamang ang kanyang mahal na ina sa lupang ibabaw. Kaya itong misteryo ng pag-akyat sa langit, ang mahal na ina, ay isang ikangay pagpapakita ni Jesus ng kanyang pagmamahal sa kanyang ina. Ang misteryo ng pag-akyat sa mahal na ina sa langit ay totoo, hindi natin matagpuan sa banal na kasulatan. Kahit baliktarin mo, wala yan. No? Pero ayon sa ating tradisyon at pananaw ng simbahan, ay sa huling yugto ng buhay ni Maria sa lupa, ay hindi siya nagdanas ng maagnas, kundi iakyat sa langit ang buong katauhan, kaluluwa at katawan ng mahal na Birheng Maria. Ito'y ginawang formal na inalathala noong 1950 lamang, pero yung tradisyon at debosyon ay matagal na sa ating simbahan. Ano nga ba ang batayan nito? Ang pananaw ng simbahan dito ay ang kamatayan at pagkaagnas or corruption ay bunga ng kasalanan. Si Maria, puno ng grasya ayon sa pahayag ng anghel, ay naniniwala tayo na wala siyang sala, at dahil wala siyang sala, walang hindi pwedeng dapuan ng pagkaagnas. Dahil naniniwala ang simbahan na siya'y dinala sa langit ng buong pagkatao ang mahal na ina. Dahil nga yung kamatayan at pagkaagnas ay bunga ng kasalanan. Maria, walang kasalanan, kaya hindi pwedeng maagnas. Ika nga. Isa pang pagpapatunay ng paniniwalang ito ay walang maituturing na libingan ng mahal na ina sa tradisyon, sa kasaysayan. Kung ang libingan ni San Pedro ay sa Vatican Hill o si San Pablo sa labas ng Roma na binibisita ng mga pilgrims, walang maituturing na binibisitang libingan ng mahal na ina. May mga tumutulig sa ating paniniwalang ito. Bakit daw may exception sa mahal na Birhen? Well, sabi nga nila, ang kanyang anak na matagumpay, kung ikaw yon na may kapangyarihan na gawin yon, di mo ba gagawin sa pinakamamahal mong ina? Anong aral na pwede nating mapulot sa pagdiriwang na ito? Gustong ipamulat sa atin ng simbahan sa pagdiriwang natin nitong pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria na kapareho nating tao, ay ito rin, ay matatamo nating mga anak ng Diyos. Nauna si Jesus sa pag-akyat sa langit, buong buo, gayon din ang mahal na Birhen Maria na inakyat sa kapangyarihan ng Diyos. Pero hindi diyan nagtatapos ang kwento. Ito ipinapakita sa atin, ipinapamulat sa atin na ito rin yung patutunguhan nating lahat
ang pagkabuhay na muli o ang tinatawag nating the resurrection of the body na dinadasal natin sa credo tuwing linggo. Ang mensahe nito ay dala ni Jesus, ni Maria, ang ating pagkatao sa kaluwalhatian. Yan ang dakilang hantungan ng sangkatauhan. Kaya ang hamon ay ang ating pagpapahalaga ng buong pagkatao natin. Ang pagpapayabong nito ng buong katauhan natin. Hindi lamang yung physical, kundi lahat ng aspeto. Physical, psychological, social, cultural, political, spiritual, at lahat ng aspeto ng pagiging tao. Dahil nga, ang ating pagkatao, ang destino nito, ang hantungan nito, ay ang kaluwalhatian. At the bottom line of all this feast is the relationship of love between Mary and his son, and her son rather, and God ultimately. Because of that love, everything is possible in God. Naway ang pagdiriwang natin sa kapistahan ng pag-akyat kay Maria ay tutulong din sa atin iangat ang ating paningin sa buhay na at regalo na kaloob ng Diyos sa ating lahat. Pangalagaan ito, payabungin, dahil ito ang ikaluluwalhati ng Diyos. Ang taong buhay, ang taong nagmamahal, ang taong puno ng grasya ng Diyos. Kagaya ni Maria. Amen. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama at mapagmahal sa Kanyang mga anak. Kinakalinga niya tayong lahat sa pag-ibig, kaya't buong tiwala tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, maging instrumento nawa sila ng pagkakaisa at pag-unawa sa lahat upang maiwasan ang pagkakabahabahaging umiiral sa aming mga pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, maging tapat nawa sila sa kanilang tungkuling maglaan ng mga plano at programa para sa mga dukha,
mga biktima ng karahasan, at mga pinabayaan ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng mga pamilyang Kristiyano, maglaan nawa sila ng oras sa pagdarasal at pagbabahagi ng salita ng Diyos upang lalong maging matatag ang kanilang ugnayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga magulang na nawalan ng mga anak dahil sa sakit, kalamidad, extrajudicial killings at digmaan, tulad ng babaeng Kananea, makadama nawa sila ng pag-asa at pagmamalasakit mula sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga dumaranas ng matinding pagsubok sa buhay, mga may sakit at nag-aagaw buhay, dulutan nawa sila ng ginhawa ng katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga yumao, matagpuan nawa nila ang walang hanggang kaningningan ng Diyos sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa katahimikan, ating ipanalangin ang ating sariling mga intensyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, taus-puso kaming nananalangin sa iyo sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na ina. Palakasin mo ang aming loob at gawin mo kaming tapat at mapagmahal mong mga anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Testify the gifts we bring to you. Bounty of the earth receive anew. Take and bless the work of our hands. Crucify these gifts at your command. Sun and moon and earth and wind and air, all the words contain in every way, all the toil and dreams of humankind. All we are, we bring as bread and wine. Turn the bread and wine our hearts implore to the living presence of the Lord. Rest and broken, share it all in need. All our hunger sacred bread will feed. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan,
sa ating pakikinabangan at sa buong sambayanang niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito naway makaakyat sa iyo at bilang katugunan sa pagdalangin ng mahal na Birheng iniakyat sa langit, ang aming kaloobang nag-aalab sa ningas ng pag-ibig ay lubos nawang humailan lang sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ngayong iniakyat ang mahal na Birhen sa langit, ang pasimulay larawan ng laan mong masapit, ang tanging sambayanan sa iyo'y nananalig. May pag-asa at kasiyahan kami sa iyo'y papalapit. Di mo pinabayaang dumanas ng pagkaagnas ang nagsilang at nag-aruga sa iyong bumubuhay na anak, nung siya'y maging di na iba sa aming lahat, upang kami hatian ng kanyang buhay na ganap. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Onesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo ng mga inaalala namin sa misang ito. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong pagtitiwala tayo ngayong manalangin sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban mo ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang manginanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa mga tatanggap ng katawan ni Kristo, Amen. Amen. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig ako, ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisam ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaan ako'y mawalay sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin nang napagsaluhan ang banal na pakikinabang, ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay, pakundangan sa dalangin ng mahal na Birheng Mariang iniakyat sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikil na ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama, nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa may mga sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya, ay sila dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang may mga sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawang gawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo, na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggang. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit, Ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Arnold Jansen at San Joseph
The schedule of our devotions integrated in the 6 p.m. Mass are as follows. Monday, devotion to the Holy Spirit. Tuesday, devotion to Christ the King. Wednesday, devotion to our Mother of Perpetual Help. Thursday, devotion to St. Jude Thaddeus. Friday, devotion to the Sacred Heart of Jesus. Saturday, the devotion to Jesus, the Divine Word, will start at 5:45 p.m. to be followed by the 6 p.m. Mass. If you wish to offer your intention in our daily Mass, Ni Crisostomo ang rector nitong Shrine of Jesus the Divine Word. Hindi na siguro lingid sa inyong lahat ang pinagdadaanan nating na pandemya at kaakibat nito ang pangangailangan para mapanatili ang ating paglilingkod dito sa simbahan, lalong-lalo na itong ating online liturgical services. Kaya kami nagkikiusap, we need your help. So, please help us sustain this by donating for the upkeep of our shrine liturgical services. Please donate in the following accounts, flash in the screen. Sa RCBC, nandyan po. Ang pangalan ay Divine Word Mission Seminary Incorporated. Nandyan din po ang GCash account. Nakapangalan sa akin pero actually hindi po sa akin yan. Sa shrine po, wala kong ang may hawak nito ang aming treasurer. At ang pangatlo ay ang PayMaya account. Scan to donate is in the screen also. So you can transfer your love offerings from other banks to these accounts. Just search RCBC or GCash in the options. Muli, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik, pagtulong sa gawain ng simbahan, particularly itong ating Shrine of Jesus, the Divine Word. Pagpalain kayo ng buong may kapal at sana'y iadyat tayong lahat sa panganib nitong COVID-19. Mag-ingat tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. At pagpalain kayo ang inyong mga mahal sa buhay, gayon din ang inyong gawain araw-araw, ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ng kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.